Ang katapatan ng mga matuwid ang pumapatnubay sa kanila, ngunit ang kalikuan ng mga taksil ang sa kanila'y sumisira. Pauwi na si Marisa galing trabaho nang may napansin siyang wallet sa gilid ng kalsada. Pinulot niya ito at binuksan. May lamang malaking halaga ng pera, kasama ang ilang IDs. Napahinto siya, pumasok agad sa isip niya ang mga problema sa bahay. Ilang araw na lang, due na ang bayarin. At kulang pa ang pera niya. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Walang nakakita. Lord, ito na ba ang sagot? Bulong ng isip niya. Madaling kunin, walang makakaalam. Pero sa loob niya, may isang malinaw na paalala. Hindi ito sayo. Huminga siya ng malalim, isinara ang wallet, at nagdesisyong hanapin ang may-ari. Hindi ito ang paraan na maayos ang problema niya. Kulang pa rin ang pambayad, pero pinili niya ang tama, kahit mahirap, kahit walang nakakakita. Ang katapatan ng mga matuwid ang pumapatnubay sa kanila. Ang integridad ay hindi lang pagiging mabait. Ito ay pamumuhay na tapat sa Diyos, bunga ng pusong binago ng kanyang biyaya. At ito ay proseso. Araw-araw, tinuturuan tayo ng Diyos na talikuran ang mali, piliin ang tama, at umasa sa Kanya. Hindi laging madali ang integridad. Minsan, may kapalit ito, kaginhawaan, o pansamantalang solusyon. Pero hindi rin ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay marunong umamin, marunong magsisi, at marunong bumalik sa Diyos. Sa buhay ni Marisa, ang integridad ay makikita sa mga simpleng pagpili araw-araw. At sa mga ganitong sandali, nagiging tahimik siyang patutuo ng gawain ng Diyos, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi sapat ang magturo lamang, kailangan makita ito sa iyo. Piliin mo ang tama, at kung magkamali ka, huwag magtago, bumalik agad sa Diyos. Ang integridad ay isinasabuhay araw-araw bilang bunga ng biyaya ng Diyos. At sa tahimik mong katapatan, nakikita ang kanyang gawain sa puso mo. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Marisa, may hawak kang pera o oportunidad na pwede mong gamitin para maibsan ang pangangailangan mo at alam mong walang makakaalam, pipiliin mo pa rin bang gawin ang tama? Panginoon, salamat sa iyong biyaya na humuhubog sa aking puso. Tulungan mo akong piliin ang tama, kahit mahirap, at kapag ako'y nagkamali, bigyan mo ako ng pusong handang magsisi at bumalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.